Friday ang paboritong araw ni Kuya Gray. At bakit Friday? Dahil ito ang huling araw ng pasok niya sa buong linggo. Isa yan sa mga gusto ko ring araw. Dahil hindi siya pahirap pang gisingin. At pagkatapos namin gumayak, ayan. Isa talaga ito sa mga routine namin. Ako minsan bago kami umalis ay nakakalimutan ko rin mag-pray, pero siya ay nagpapaalala sa akin. Aba naman. At sa mga oras na to ay tulog pa ang isa kong amo. Kaya naman maiiwan mo na siya kay Maring Margie. Kasi alam mo ba, Madi, kapag kulang ang tulog ng isa ko pang amo, abay ang dagdag pasanin sa akin. Mayat maya ay umiiyak, hindi ako makagawa ng mga gawaing bahay. At hindi ako makapag-edit ng aking mga videos, mayat maya ay umiiyak. Kaya kapag nag-iingay ang mga bata sa labas, abay pasensya na talaga. Dahil sinasaway ko talaga agad. Sabi ko, kako, mamaya na kayo mag-ingay kung gising ng aking amo. Sabi ko, Kuya Gray, close your eyes, ba't ka nakadila? Para talaga sa akin, isa itong epektibong pamamaraan. Na bago ko ihatid si Kuya Gray, na nagagawa ko itong habit na to sa kanya. Malamang naman pag nagkaasawa siya at nagkaanak, gagawin niya rin ito sa magiging anak niya. Ay, napaka-advance mag-isip ang Madi mo, hindi pa nga tuli ang anak ko. Isa rin talaga ito sa mga rason kung bakit kami late, Madi. Yes, lagi kaming late sa school. Dahil habang nag-aasikaso ang Madi mo, at the same time, naghahanap buhay din. Aba naman, sayang kita. Yan nga, kahit nagcha-charge ako, hawak-hawak ko yung kudigo. Abay, kahit paalis na kami, abay, may kumakatok pa. Abay, sayang pa rin ang kita, Madi. Yes, Madi, may kudigo talaga ako sa mga nagpapaload sa akin, nagpapa-Gcash and everything. Sa mga regular customer ko na, yung pabalik-balik na lang. Ayan, anak, masarap ang tulog mo. Sige, tulog ka lang muna, ha. Pero mamaya, ang unang hahanapin ay ang kuya. Nandito na kami sa kaisa pang struggle. Nahahalata nang lumalaki na yung Kuya Gray ko. Dahil hindi na magkanda kasya ang mga suot pampaan niya. At nahahalata na rin, anak, na isang beses sa isang taon lang tayo makabili ng mga pampaan niya. Alam mo naman ang nanay mo, kung hindi naman kailangan, bakit pa bibili? So ito sa mga tinuturo ko sa amo ko, bago kami aalis, dapat nakapagmano muna sa mga lolo't lola. Ay, lola lang pala, wala pala kaming lolo dito. Minsan, kahit lock ang pinto ng tito tita, kinakatok. Anak, hindi ko naman sinabing istorbuhin mo talaga sila para magmano ka. Yan pa, isang lola sa likod na nagluluto. At dahil cleared na lahat, time to go na. Mamaya pag uwi, ganun din. Kahit ang aga pa, terik na ang araw. Kaya eto, manghihiram tayo ng motor. Sa ganun ay makabalik tayo kagad. Adi, dahan-dahan lang. Kung hindi pa umalis ang tatay, guro hanggang ngayon, hindi pa ako marunong magmotor. Ganun talaga ang buhay. Kapag wala ka ng maasahan na magmamaneho para sa'yo, pupursige ka para sa mga anak mo. Nang sa ganun, hindi ka na makapaabala ng iba pa. Tuwing ihahatid, sundo mo sila. Kapag kasama ko si Elijah, siya nagsasarado ng gate dito. Ipinagbabawal na ng principal na ipasok ang motor dito sa loob ng paaralan. Pero dahil uso din ang nakawan ng motor dito, pumayag na rin ipasok ang motor pero bandang gate lang iparking. Bago pumasok si Kuya Gray ng classroom, dapat nakabili na kami ng merienda niya. Nang sa ganun, hindi na siya lalabas pa tuwing recess nila. At tuwing recess, abay, nagtatakbuhan ng mga estudyanteng malalaki. Baka naman madaganan ng amo ko. Abay, kawawa naman. Lagot ako sa tatay niya. Nangihina ang amo ko kapag isang klase lang ng merienda ang bibilhin mo sa kanya. Parang ang bigat-bigat ng paa, hindi makahakbang. Sa 2 oras na klase nila, ang baon ay parang whole day. Hindi na rin ako nagtagal dahil may isa pang among maghihintay sa akin. At dahil may mga nabili ako mga stock sa tindahan, ay para fresh, naligo muna ang wadi mo. Sa ganitong business pa lang, liit lang ng kita, ano? Tulad ng dilata, 3 pesos lang ang patong mo. Kasi kung gagawin mong 5 piso, magrereklamo din mga customers mo. Hindi naman lahat, pero mangilan-ngilan nagrereklamo. Kaya kailangan din i-consider source of income ng mga taong nasa palibot. Kaya iniisip ko na lang, pabor na para sa akin habang nag-aalaga ako full-time sa mga bata, ay may income din ang Madi mo kahit papano. Ngayon ko lang napansin, hindi ko alam kung saan ako nakukuha kapag may bumili. Dahil ina-apply ko rin ang first in first out ko sa tindahan. Isa lang talaga ang babalikan ko nito, yung panganay kong amo. Abay, choosy din, namimili pa ng flavor. At malapit na rin pala fiesta dito sa amin. Naghahanda-handa na rin ang Madi mo kung ano pang ibebenta, mapagkakakitaan man lang. Fiesta dito ngayon, hindi na tulad ng dati na malayo pa lang todo handa ng mga tao. Dati kasi may paliga pa. Ngayon parang wala na. Paano pa kasi magpapaliga? Iputol na yung dryer na pinagbabasketball dahil natamaan ng road widening. Isa pa, mas lalong kumonti yung tao dito sa amin. Ito na, Madi. I-comment mo kung anong paboritong araw ng anak mo at kung bakit. Mamimili ako ng 2 na bibigyan ko ng loan. Kaya pwede rin i-convert into Gcash. Depende sa gusto mo. Pero dapat naka-follow ka at na-i-share itong video. Aba naman. Follow for more. See you.